Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 151 ng International League. Nagsimula na nga ang second half ng laban sa pagitan ng Shouko at Ryukufu. At dito, ang unang nakakuha ng punto sa second half ay ang kupunan ng Ryukufu. At dahil ito sa pambihirang tira ni Senji sa Rainbow Area, na ikinamanga talaga ng buong manonood sa loob ng court. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang nilapitan si Senji. Sabay kinausap ito at nginitian. Mukhang shooter ka nga talaga, Senji. At mukhang hindi ka pwedeng pabayaan sa Rainbow Area. Pero ito na ang lagi mong tatandaan, na itong tropa kong si Boy Labo ay mas shooter kesa sa'yo. Kaya naman, dapat mo siyang bantayan ng gusto. Dahil pag yan ay pinakawalan mo, siguradong pagsisisihan mo yon. At ikaw, Boy Labo, humanda ka na dahil babawian natin ang Senji na yan. Hindi tayo papayag na siya lang ang makakapunto sa tres. Yan ang sabi ni Hanamichi. Habang itong si Kogore naman ay biglang nataranta. Huy Sakuragi, ano ba yung pinagsasabi mo? Tumalim tuloy ang tingin niya sa akin. Yan ang natatarantang sabi ni Kogore. Huwag kang matakot sa lalaking yun, Kogore. Dahil alam kong mas mahusay ka kaysa sa kanya. Kaya naman, ipakita mo sa kanya kung sino nga ba ang mas malupit sa Rainbow Area. Yan naman ang nakangiting sabi ni Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Team, bawi tayo sa kanila. Kailangan nating mabawi ang ginawa nilang puntos. Huwag tayong papayag na sila magpapatakbo ng laban na to. Tandaan nyo, malapit na tayo sa finals. Kaya naman, ipakita natin sa mga to na hindi tayo basta-basta. At tayo nga abante sa laban na to. Ngayon, humanda kayo. Dahil tayo naman ang pupuntos. Yan ang sigaw ni Fujima. Sabay inumpisa ng umatake sa depensa ng Ryukufu. Nang bigla itong napahinto dahil sa bigla siyang binantayan ng maigpit ni Keiji. Hindi ka makakalagpas sa akin, Fujima. Dahil hindi uubra sa akin ang iyong bilis. Ngayon, humanda ka. Dahil pipigilan kita sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Keiji na talaga namang sobrang higpit ng depensa kay Fujima. Habang itong si Fujima naman ay nahihirapan ng usaw sa ginagawang depensa ni Keiji sa kanya. Grabe, sobrang solid ng depensa nitong si Keiji ah. At totoo nga, magkamukha sila ng kanyang kambal. Halos para silang pinagbiyak na bunga. Pero basta sa napanood ko kay Kaoru, parang mas maigpit dumepensa ang Keiji na to kaysa sa kanya. Dahil makikita talaga sa kanyang depensa na mahusay talaga siya bilang isang point guard ng kanilang team. Mukhang mahihirapan ako sa posisyon na to ah. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nahihirapan sa depensang ginagawa sa kanya ni Keiji na biglang sumigaw si Hanamichi. Fujima, ipasa mo sa akin ang bola dali! Susubukan kong gibain ang depensa nitong si Michael. Titignan ko kung hanggang saan nga ba talaga ang kapasidad ng lakas ng gunggong na to. Yan ang sigaw ni Hanamichi na naging dahilan upang ipasa ni Fujima ang bola papunta dito. At ang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad naman itong binantayan ng maigpit ni Michael. Habang itong bida natin na si Hanamichi ay sinimula ng banggain ang depensa ni Michael at paulit-ulit niya itong binabangga. Ngunit, laking pagtataka ni Hanamichi dahil sa hindi niya magawang mapaatras itong si Michael. Ano na, Hanamichi? Parang humina ata ang iyong katawan ah. Mukhang sobrang pagod na pagod ka na ata. Yan ba yung tinatawag nilang point guard ng Shouko? Second half pa lang pero parang mahina na. Dahil sa hindi mo na ako magawang maitulak ngayon. At kung sa akin hirap ka na, paano pa kaya kay Hikaru? Siguradong gagawin ka na lang bata noon. Sapagkat, ngayong second half, ilalabas na din niya ang kanyang tunay na lakas. Mukhang napapag-iwanan ka na, Hanamichi ah. At mukhang kailangan mo na talagang magpahinga para magkaroon ka ng tamang lakas para makasabay sa amin. Yan ang sabi ni Michael. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang napangiti. Sabay tumitig ng matalim kay Michael. Napag-iwanan mo nga ako ng lakas ng katawan, Michael. Pero mukhang napag-iwanan ko na din kayo. Napag-iwanan ko na kayo sa gulang. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sabay bangga ng malakas kay Michael. Sabay talon at takmang gagawa ng fadeaway shot. Habang itong si Michael naman ay agad ding tumalon at sinabayan si Hanamichi sa itaas.
nang biglang idinikit ni Hanamichi ang kanyang katawan sa katawan ni Michael upang magkaroon sila ng contact sa isa't isa. At ang bolang hawak ni Hanamichi ay agad niyang ibinato ng palubos sa kanilang basket. At sa hindi inaasahan na pagkakataon, nagawang maipasok ni Hanamichi ang kanyang tira sa kanilang basket. Nang biglang pumito ang referee. Foul counted! 1 free throw! Yan ang sigaw ng referee na labis na ikinatuwa talaga ng buong tropa ng Shouko. Ayun o! Nice one, Hanamichi! Nagawa mong gulangan si Michael sa ilalim ng basket. At oo, natatalo ka nga niya sa pisikal na lakas. Pero baka nakakalimutan niyang halimaw ka naman pagdating sa panggugulang. Napakahusay mo talaga, Hanamichi. Napahanga mo kami doon. Sige, Sakuragi, ipasok mo ang isang mong free throw para maibaba niyo na ulit sa 1 puntos ang kalamangan na Ryukupo sa inyo. Yan ang sigawan ng mga tropa ng Shouko. Nang biglang pumito ang referee. Red number 10, maganda ka na para sa isang free throw mo. Yan ang sigaw ng referee. At nang nakahanda na nga itong si Hanamichi para sa kanyang free throw, agad niya din naman itong itinira papunta sa kanilang basket. At nagawa niya itong maipasok na naging dahilan upang maibaba na nila sa 1 puntos ang kalamangan ng Ryukupo sa kanila. Sa kabilang banda naman, itong si Coach Sensei ay may napansin na kakaiba sa laro ni Hanamichi. Mukhang gumulang palalo itong si Hanamichi sa larong basketball ah. Hindi na siya katulad kanina na hindi gumagamit ng panggugulang sa laro at puro lakas lamang ang kanyang ginagamit. Pero ngayon, iba na siya. Puro panggugulang na ang kanyang ginagawa. Mahusay, Hanamichi. Napahanga mo ako sa posisyon na yan. Mukhang itinabi mo talaga ang laro mo na yan para sa second half na to para magulat din kami sa'yo. Pero kahit na ganun pa man, siguradong hindi naman papayag yung si Michael na hindi makabawi sa'yo. Humanda ka, Hanamichi, dahil babawian ka ni Michael. Yan ang sabi ni Coach Sensei sa kanyang sarili. Habang si Hanamichi naman ay biglang napabulong sa kanyang sarili habang nakatitig kay Michael. Lumakas nga ang iyong katawan, Michael, at mukhang lumakas din ang katawan nitong si Hikaru. Tinago nyo talaga sa amin ang ganyang laruan nyo para sa second half. Pero kahit na ganun pa man, meron pa din naman ako mga bagay na hindi nyo pa nakikita sa akin. Kaya naman, kahit na may ipakita kayo sa akin na bago, titiyakin ko na kakayanin ko yung higitan. At sabi nga ni Tatang na mas daig ng magulang ang malakas, daig ng magulang ang magaling, at daig ng magulang ang lahat. Kaya naman, walang silbi ang inyong lakas at galing kung hindi nyo matatalo ang pagiging magulang ko, mga gunggong. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang si Coach Hansei naman ay napangiti sa kanyang kinauupuan habang nakatitig kay Hanamichi. Mukhang itong si Sakuragi ay isang ganap na talagang malalaro ah. Mukhang ipapakita niya talaga sa mga malalaro ng Ryukupo kung sino nga ba talaga siya at kung sino nga ba talaga ang karapat-dapat na magwagi sa laban na to. Sige, Sakuragi, ipagpatuloy mo lang yan. Ipakita mo sa lahat na karapat-dapat kang tawagin na kampiyon. Talunin mo sila upang makarating na tayo sa finals. Yan ang sabi ni Coach Hansei sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukupo ang bola at tinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Okay team, nagawa nilang mabawi ang puntos na ginawa natin. Ngayon, gawin ulit nating lamang ang puntos natin sa kanila. Ngayon, humanda na kay team dahil hindi natin nahayaan na sila ang magpatakbo ng laban na to. Yan ang sigaw ni Tochiya na talaga namang sobrang seryoso na idinidribble ang bola. Habang si Coach Hansei naman ay may napansin sa kanyang kupunan dahil na nga sa mahina ang depensa ng Shouko sa harapan nila. Kaya naman, agad itong tumayo at sumigaw ng malakas upang mabigyang babala ang kanyang kupunan at maagapan agad ang kahinaan ng Shouko. Shouko, ang depensa niyo sa harap ay masyadong maluwag. Bilisan niyo, higpitan niyo ang depensa niyo sa harap upang hindi makakuha ng buwelo itong si Tochiya. Dahil kapag ito ay nakakuha ng buwelo, siguradong hindi ito magdadalawang isip na pasukin ang depensa ninyo. Yan ang sigaw ni Coach Hansei. Ngunit, huli na ang lahat. Dahil bago pa makadepensa ang kupunan ng Shouko, agad itong sinamantala ni Tochiya at agad itong umatake ng mabilis sa harap na depensa ng Shouko. At mabilis lang nitong nalusutan ang ginawang depensa ni Sento sa kanya. At nang malapit na ito sa kanilang basket, bigla naman itong binantayan ni Maki. Ngunit, hindi ito nagpatinag sa depensa ni Maki sa kanya. Bagkos, binangga niya pa ito ng malakas na naging dahilan upang mapaatras ng bagya itong si Maki sa kanyang kinatatayuan. At itong si Maki naman ay napansin na para bang lumakas itong si Tochiya. Aba, parang lumakas ata ang pisikal na lakas nitong si Tochiya. Ang kanyang pangangatawan ay hindi na mahina. Siguro, dulot ito ng kanyang matagal na pag-iensayo at dulot din ito ng kagustuhan ng makabawi sa amin nung natalo namin sila sa winter tournament. At dahil sa gustong-gusto niyang makabawi sa aming kupunan, mukhang nang gigigil talaga siya ng gusto sa paglalaro.
at nagawa niya ako maitulak sa kinatatayuan ko. Akala ko talaga titira siya ng isang simpleng layup lamang. Yun pala, itutodo niya ang kanyang opensa sa katawan ko upang mas lalo siyang maging libre kapag naitulak niya ako. Mukha na isa na ako nito ah. Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili. Habang itong si Tochia naman ay napansin na napaatras niya si Maki dahil sa ginawa niyang pagbangga. Kaya naman, agad niya itong sinamantala at agad siyang tumalon at gumawa ng isang easy jump shot at naipasok niya naman ito sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas ulit nila sa 3 puntos ang kalamangan sa Shouko. Habang ang buong manonood ay muling nagsigawan dahil sa muling nakapuntos ang team ng Ryukufu. Ayos! Nice one, Tochia! Ang galing mo talaga! Pinatunayan mo talaga na hindi ka kayang pigilan ng Shouko. Ngayon, humanda na kay Shouko dahil hindi na magpapapigil pa yung si Tochia sa laro. Kaya naman, humanda na kayo. Siguradong amin na ang laban na to. At ikaw, Sendo, ano na? Yan ba yung ikalawang ace player ng Shouko? Ang dali ka lang nalusutan itong si Tochia. Nakakaya ka. Ibalik mo na si Rukawa sa loob ng court dahil mukha mas mahusay siya kesa sa'yo. Yan ang sigaw ng mga manonood. Habang itong si Sendo naman ay napabulong sa kanyang sarili. Masyado pang maaga para magsaya kayo. Mamaya, tignan nyo kung paano ko durugin yung iniidolo nyo. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Sabay lapit kay Maki. Maki, ayos ka lang ba? Yan ang sabi ni Sendo. Oo, ayos lang ako. Tara na, bawi na tayo. Huwag nating hayaan na magpatuloy ang kanilang momentum. Bawian natin sila agad. Yan naman ang sabi ni Maki. O sige, ngayon tayo naman ang aatake. At sisiguraduhin din natin na hindi nila tayo magagawang pigilan. Yan naman ang sabi ni Sendo. At dito na nagtatapos ang Chapter 151 ng International League.